Palawan daw is part daw ng West Philippine Sea. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ito po, video claiming Palawan as a part of China's surface on Chinese social media. Oo, ito po pinalabas po sa FTTM, no? Chinese media. Ito po ang nakalagay, kung nakita nyo po. Ayan po, pinalabas po sa Chinese social media na ang Palawan is party po ng Pilipinas. So ito po ang mapa ng Pilipinas at yan po ang Palawan. So iniikot-ikutan po nila. Ang Palawan is dapat part ng Pilipinas, kulay green. Ginawa nilang pula kasi party daw po ito ng China. Ayan. Oo, so nakalagay po dito ang West Philippine Sea. Ayan, oo. Dati ganyan daw po ang West Philippine Sea. Ngayon ay kinover na nila ang Palawan. Ulitin po natin ha mga kababayan. Dati ganyan. Ngayon, dito naman, dati ganyan. Ang Palawan ay kinover at kinain na po no, ng China ang lugar ng Palawan at kiniklaim nila sa 9-10 tawag dito, line ang tawag. Most Corrupt Person Award kay Duterte daw. Oo, Philippine Territory. Noon, ito yan. Kung nakita nyo po, pag sinabi nyo Philippine Territory, ito po yung blue. Ito po yung dagat ng Pilipinas. Pero, sa pagbabago nila, kinain na nila itong buntot na kung saan ang Palawan ay kinakain na nila. Liitan natin konti. Ayan. So, kung nakita nyo po, yan po ang Mindanao, nakakulay pula. At, ayan po ang nilabas sa social media ng China, ha? Ayan po, Mindanao po yan. Part daw po ng 25%. Davao. Part po daw dyan. Ayan, yan po ang minahan dyan, mga ginto. Di ba? Ang hanap buhay dyan sa Mindanao, mga gold. So, ang dito naman, sa Luzon at sa Visayas, hindi nila pinapakita, basta may gold dyan sa bandang Mindanao. Sabi ko sa inyo, Palawan, Mindanao, magkakatabi lang yan eh. Hindi ko alam, look how greedy those Chinese are. They are now planning to take over the whole Mindanao. They want to unify the whole Philippines by acting friendly, then claim the whole country. Diba? So yan yung pinapalabas nila ngayon sa kanilang Chinese social media na kung saan ay ang Mindanao daw ang pangunahing produkto or pinagkakitaang yaman dyan ay gulay at rubber at ginto, no? Mga gulay, kasangkapan, tapos rubber at ginto. Yan daw yung kauna-unahang produkto ng Mindanao. So, pag nakain nila ang Palawan, malapit na sila sa Mindanao. So, yan po. So, ngayon, mga kababayan, itong pinapalabas na black propaganda ng China na sakop at kasali daw sa kanilang kontinente ang Palawan, di ba? Inihaw-inihaw na naman ito. Wala tayong narinig mula sa statement ng Vice President, maskin kay Bato de la Rosa na naghahamo, nagigirahin ang China sa West Philippine Sea. Asan na ngayon yung mga PDP laban senador dyan? Si Sara Duterte, si Duterte. Lagi nating naririnig sa bunganga ni Digong, bangag si BBM, heroin, shabu, cocaine. Pero pagdating sa China, na bidyong pinakita nila at target nila ang Palawan, wala tayong narinig sa kanila. Bagkos, nakiparty pa si Sara sa Lantern Festival sa Makati. Instead na magbigay ng statement, no? Ang ginawa, naki-Lantern Festival pa ang lola nyo. Sa Makati. Ito po, panood ko sa inyo. Kung nakita nyo naman, ayan po, kinamayan po ni Inday ang mga panauhin sa China sa pamamagitan. Nag-speech pa siya sa harap. Tinutour pa siya dyan. May mga ano-ano daw, keme-kemerot. Parang mga gallery yung tinitignan nila. Nakita niya, nag-speech pa siya. Instead na sagutin niya ang mga issue, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kawawa ang Pilipinas. Pag hanggang sa ngayon, magiging tanga pa rin kayo at magpapaloko kayo sa mga nasa posisyon sa gobyerno na hawak sa liig ng China or tuta ng China. Instead na sagutin niya ang issue, nakiparty pa. Nakipunta pa doon sa Lantern Festival sa Makati. Diba? Sabi ko sa inyo,
Noon, pag may narinig silang mga konting kaluskos, pinapadampot, katulad ng teacher, pinapadampot nila. Na nagsabi lang, sinong makapatay kay Duterte, bigyan ko 50 million. Pinapadampot, lumuhod, tinanggalan ng license bilang teacher. Samantalang ito, si Corimao, nagbanta, walang nangyari. Ang impeachment, speaking of impeachment, nadidili na. Nanganganib na ang Congress na baka yung ebidensya daw at ang kanilang testigo baka mawala. Nako. Kaya nga, papuntahin mo yan doon sa na putol na tulay ni Tatang Digong niya. Nako, Richard Lawig, parang wala ata yan. Di ba? Instead na sagutin niya ang patungkol sa nangyari at issue ngayon sa Palawan na pinapalabas sa social media ng China is part daw ng China ang Palawan, ay, di ba? Wala kang narinig na statement. Di ba? Pero pagdating sa mga pautog rally nila, putang inang pautog rally na yan, lagi nating naririnig, bangag, adik, heroin, cocaine, shabu. Yan yung lagi natin paulit-ulit na lang narinig. Ano na naman, sa sunod kaya rally nila, may marinig na naman po ba kaya tayo? Nasasabihin ni Digong, yung bago naman. Noon, sinabi na niya si Lagdamio, palatandaan ng adik kasi nagaganon daw, biglang tumutulo ang sipon. Ngayon naman, BBM ulit. Ano na naman? Wala na bang bago? Tatay Fentanyl? Diggs? Mau Diggs? Wala. Panis na yan eh. Bago naman. Bago naman ang gawin ninyo. Paulit-ulit na lang yan ganyan. Si Bato nga, hindi lumusot yung kanyang style na, sinong matapang dyan? Tara, samahan niyo ako. Bibigyan ko kayo ng armas at bala para makipaggera tayo sa China. Ang sabi, tignan niyo si Bato ha. Makipaggera daw. Nako. Sa China. Yan, sabi niya dito, nako si Bato, makipaggera daw sa China. Sabi ni Mark Oliver, bakit hindi mo tirahin yung bilyon ang ninakaw? Patunayan mo muna na may ninakaw bago ko tirahin. Ito ang tirahin ko kasi pinatunayan na mai-impeach kasi may ninakaw. Alam niyo sa totoo lang kapag DDS hindi kayo mananalo sa akin. Alam niyo kung bakit? Sasabihin mo, bakit mo hindi tirahin yung nagnakaw ng bilyon? Patunayan mo na may ninakaw na bilyon. Kasi kung puro kayo hearsay, puro kayo kwento, puro kayo salita, walang mangyayari. Sabi nga ni Atty. Claire Castro, hanggat hindi mo patulan yung ka-fake newsan ni Duterte, manatiling maniwala ang mga bubong tao dyan. Hanggat hindi mo sagutin yung mga ka-fake newsan ni Digong, manatili na maraming DDS na mangmang ang maniniwala dyan. Kaya sagutin mo. Kada tirada nila, sagutin mo. Bakit? Bakit ano? Saan yun? Mark Oliver. Bakit hindi niyo kino-content ng mga vlogger ni Digong na si Digong ay inawardan ng 2017 the most corrupt president in the Philippines? Bakit walang content ng mga DDS dyan? Kasi kasiraan ni Digong. Hindi nila kino-content. Pag totoong balita, hindi ninyo kino-content. Pag faking balita, utang ina, nangunguna kayo ito na. Si Bato. Sabihin niyo, pro-China. Hinahamon ko na sila kung gusto nila. Bigyan ko sila ng baril at bala. Takihin natin yung mga nabubuli dyan sa West Philippines. What's the reason bakit yung people Pagkain ko kayo, willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippines kung sabihin nila na pro-China ako. Willing ako magkipagira dyan sa West Philippines. Sabihin niyo, pro-China. Hinahamon ko na sila kung gusto nila. Bigyan ko sila ng baril at bala. Takihin natin yung mga nabubuli dyan sa West Philippines. Nahimik niya ba to? Puro ka lang salita. Wala kang batas na gawa sa Senado. Baril-barilan pa sa West Philippines ngayon, anong reaction mo? Anong statement mo ba to kung nanood ka sa akin? Maraming nanood sa akin ba to? Mag-1,000 na yan. Baka naman, pag hindi ka maglabas ng statement bukas, hindi ka iboboto ng mga nanood sa akin. Sayang. Bawat isang boto, wag mong sayangin. Hindi ka mananalo dyan. Anong statement mo? Patungkol sa China na inangkin nila ang Palawan at pinalabas sila sa social media sa kanila na sa kanila daw ang Palawan.
Bakit hindi ka maglabas ng statement dyan at sabihin mong mali ang China? Bakit hindi mo sugurin doon sa West Philippines eh? Puro salita. Si Sara nga, instead na maglabas ng statement, ang ginawa niya. Eto. Ay, Diyos mio, Marimar. Yeah. Nakipag-festival pa. Ano? Yeah. Ma'am Ami Campbell, maraming salamat yung $20 super sticker. Thank you so much. Ayan Naki-festival pa, Lantern Festival pa sa Makati. Sabi ni Romulo Tayag, Kent, ako PBBM, pero sa makikita ko, puro tayo lang magtanggol kay BBM, pero siya naman parang ayaw naman lumaban. Pwede ba puro palampasin na lang kaya lalong lumalala ang paninira nila? Actually po si Romulo Tayag, ito nga unahin ko sa inyo gusto kong explain sa inyo kung bakit halos tayong mga nagtanggol kay BBM ay nagtanggol tayo. Ganito yan. Si BBM kasi at si Duterte, magkaiba po kasi ang kanilang ugali. Si Duterte kasi utak kriminal. Si BBM kasi utak para sa mamamayan. Sabi ko nga sa inyo, ang trabaho ng presidente hindi po nagbibilang kung ilang kaaway at ilang kanyang inimi na mapatumba. Ang trabaho ng isang presidente ay magbilang ka kung ilang buhay ang iyong nasalba. Hindi ka magbilang kung ilang kalaban ang napatumba o napatay mo. Ganun yun. Kaya magkaiba po ang ugali ng bawat tao. Maskin ako, Sir Romulo Tayag, ikaw pinagtanggol mo si BBM sa pamamagitan ng pag-comment mo at pagsuporta sa mga vlogger. Ako naman bilang isang vlogger, pinagtanggol ko si BBM sa pamamagitan ng paghayag ko at nakikita ang aking mukha. Mas delikado po ang aking ginagawa. Pero hanggat nasa tama po tayo, hindi po tayo matatakot magsabi ng katotohanan. Samantalang ang mga DDS vlogger nga, kahit fake news, di ba, pinapatuloy nila. Tayo pa kaya na may ebidensya naman. Diba? Wag po tayong mawalan ng pag-asa organa sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nakikita po ninyo na tayo lang ang nagsasalita. May rights po si Pangulong Bongbong Marcos magsalita. Pero kung uunahin niya po ang mga tirada ng mga Duterte laban sa kanya, hindi po nakakatulong sa bayan yan. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, kung uunahin natin yung impeachment na yan, bakit? Pag na-impeach ba si Sara, mayroon bang buhay ng Pilipino ang umaangat? Mayayaman ba ang mga taong naghihirap? Nagkakaroon ba na tag 10 sakong kilong bigas? Bawat pamilya kapag na-impeach si Sara, wala. Mas tugunan nating pansin ang problema sa ekonomiya, ang problema sa Pilipinas kaysa unahin natin yung walang kwenta. Do not waste your time. Yun ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. So ito po ang ginawa ni Lustay. Instead na maglabas siya ng statement laban sa pinapakalat ng video ng China na sinakop at inangkin ang Palawan is part daw ng China, ay nagawa pa niyang pumunta at nakiparty sa Lantern Festival sa Makati. Kita nyo naman. Anong sabi? Sabi ni January 17:8. Hintayin nyo lang maupo si Inday BP Sara. Putang ina. Kailan mo pa ba gustong umupo? Ba't hindi pa ngayon? Magantay pa kami ng matagal hanggang sa mamatay na si Digong. Alam mo, sa totoo lang, paano ko sa'yo, January 17:8. Wala kaming pakialam kung maging presidente si Sara. Gusto ko nga, si Sara presidente, si Basti vice president, si Pulong speaker. Yung kapatid niyang isa magiging senador, yung isa naman congressman, yung isa naman barangay chairman, tapos city councilor, mayor, vice mayor, lahat puro Duterte. Para pagka nagkadalit-silit siya ang Pilipinas, puro Duterte lang ang sisihin. 'Di ba? Ganun lang naman. Alam mo, sa totoo lang, January 17:8, ito lang masasabi ko sa'yo. Wala naman akong pakialam at wala naman akong problema kung kanino ka sumuporta. Pero isipin mo mabuti, yung sinuportahan mo ba may nagawa?